Pag-iral ng Easterlies magdudulot muli ng maalinsangang panahon sa silangang bahagi ng bansa, bagamat makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan, especially localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon. Nalalabay pa rin ang Mindanao, katamtaman at moderate ang panahon sa kanila, bagamat magiging maulap pa rin at may forecast ng mga isolated rain showers. At drought index sa bansa, unti-unti na ring humihina. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, May 9, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga, alas 9:52 na umaga. So mananatili na medyo magiging mababa ang ating heat index, lalo na dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Luzon, bagamat unti-unti nang tumataas muli ang ating alinsangan sa silangang bahagi naman sa dulot pa rin ng pag-iral na naman ng Easterlies. At dahil po sa medyo bumababa na yung saturated water vapor, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms sa base sa ating lightning detection system. Ngayon, kitang-kita ay nasa total of 279 lightning strikes na po at kasalukuyang nagkakaroon ng pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi pa rin ng Isabela, paligid ng Kasiguran Aurora hanggang Baler Aurora sa silangan ng Luzon. So ingat po sa mga localized thunderstorms dyan, makidlat ngayon kayo dyan. At sa may bandang kalura naman, ang baybay ng Zambales at ilang bahagi ng Ilocos region. Bagamat katamtaman ang inyong lagay ng panahon ngayong umaga, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat, especially po pagdating po ng hapon, dahil mataas pa rin ang forecast ng ating localized thunderstorms. Bagamat mapapansin ninyo sa may bandang Visayas at Mindanao, medyo nag-fairly weather na po halos dyan sa kanila. Mangilan-ngilan na lamang ang mga kaulapan, so magiging mas mainit at maalinsangan na ngayon dyan sa bandang Visayas. So titingnan natin kung tataas din ang kanilang alinsangan na kasabay ng pagtaas ng heat index base sa forecast. At base naman sa ating Doppler radar imagery, makikita po ang malawakang water vapor dito sa parte pa rin ng bandang Aurora region na nakakaranas ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So ingat po sa potential pa rin ng pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa dahil umagang-umaga inuulan na kayo dyan sa inyong lugar sa bandang Aurora region. Bagamat terminated na po yung system trap dito sa may kanluran, kaya medyo nagde-define na rin po yung ating mga pag-ulan dyan. Mga madalas isolated na lamang na pag-ulan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang forecast ng pagkulog at pagkidlat. At base sa ating thunderstorm advisory, ngayon sa NCR nakataas ang buong Metro Manila, kasabay na ang Quezon Province muli, Rizal at ilang bahagi ng Calabarzon. At sa may bandang Northern Luzon naman kasama ang Central Luzon sa Tarlac, Pampanga, Rizal, Laguna in the next 2 hours po. Well, kitang-kita naman po aktibo ngayon ang mga pagkulog at pagkidlat dyan sa parte lalo na sa silangang bahagi nga po ng Northern Luzon. So mag-iingat po ang kababayan natin dyan. Nakataas din ang ilang bahagi daw sa Nueva Ecija, dyan mula General Tino, Talavera hanggang Pantamangan, Bungabon at Lanera na po yan. So kasama na ang Quezon Province. Well, obvious naman po yan, kasalukuyan ngayon nagkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. So generally mag-iingat po. At ang Metro Manila nga po, kasabay na ang ilang bahagi ng Calabarzon nga po. Kasama na ang Rizal, Laguna at Cavite, ay within 12 hours ay pasok pa rin tayo sa mga forecast na magkakaroon ng pag-uulan, especially sa hapon po at may mga pagkulog at pagkidlat. So importante po ngayong papasok na weekend na naman ang inyong mga payong dahil sigurado rush hour po yan mamayang hapon. Sa current conditions, overcasting gloomy muli, haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So normally po yan dahil naghahalo nga po yung maalinsangan at thermal inversion na nagaganap. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.5 degrees Celsius at kahapon mababa ang aming air temperature na 32.7 degrees Celsius lamang at naitala ito kahapon ng tanghaling tapat at 12:15 PM. So despite na mababa, mataas pa rin ang aming heat index
nasa 45.2 degrees Celsius ang aming init pandama. Dahil nga po sa mataas pa rin ang ating yung alinsangan, yung easterlies pa rin. Dahil nga po sa easterly trade wind mataas at dahil mataas din ang ating outside humidity, so despite na mababa ang air temperature, ay mataas pa rin ang heat index dahil mataas din ang kasabay na dew point. So hindi ibig sabihin mababa ang ating air temperature, bababa na rin kagad-agad ang ating init pandama. Hindi po ganun minsan nangyayari yan. So dahil sa heat index, tingnan natin yung magiging forecast natin ngayong araw. And as of 8:39 AM, nasa 43.4 degrees Celsius danger ang aming heat index sa Caloocan. Pero ang forecast, nasa 40 degrees Celsius lang daw ang inaasahan ngayong umaga. Well, mas mataas na ngayon base ngayon sa real time. So, aabutin na naman kami ng pinakamataas, 44 degrees Celsius, starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. So, inaasahan pa rin natin na medyo mataas ang ating heat index sa Metro Manila mga folks. So, wag pa rin masyadong magbibilad ngayong umaga. Bagamat medyo magiging maulap lamang tayo at pagdating naman ng hapon, maaasahan naman natin na medyo maulan. So importante ang payong bukod sa tinding sikat ng araw ay doon din sa magiging pag-ulan mamayang hapon dulot ng localized thunderstorms. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, sa pili lamang na ating lugar, mga main areas gaya ng Lawag, Ilocos Norte, ay nasa nating forecast dyan ay 39 degrees Celsius ang heat index sa kanila. At pinakamataas na abutin nila hanggang 41 degrees Celsius starting ng 11 o'clock hanggang mamayang alauna daw ng hapon yan. So, bahagyang mababa ng konti. Sa bandang Tugigaraw naman, expected heat index sa inyo dyan, 37 degrees Celsius. Yan, 37. At inasang aabot pa rin kayo sa pinakamataas na 40 degrees Celsius starting ng 11 o'clock hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So, mukhang hindi naman aabot ng 40 degrees Celsius according dito, base sa forecast. O more than 40 degrees Celsius. Pero wag pa rin maliitin yan dahil inaasahan pa rin ang maalinsangan yan. At sa may bandang Santiago naman, sa Isabela, nasaan na yung Santiago? Ayan. Inaasahang heat index sa inyo dyan ay 40 degrees Celsius at inaasahang aabot yan sa pinakamataas hanggang 43 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. So, despite na may mga pagkulog at paglat, mataas pa rin ang inyong heat index na nasa danger level, ang forecast. So, importante pa rin na huwag mag-dehydrate kahit papaano. Sa may bandang Dagupan naman, sa Pangasinan, ang inaasahang heat index sa inyo dyan, yan ay nasa 38 degrees Celsius expected, pero aabot pa yan ng hanggang 45 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang alas 12 po yan ng tanghali. So napaka-maalinsangan po, mas mainit sa inyo. So despite na magkakaroon ng mga localized thunderstorms, ay matindi pa rin ang inyong magiging alinsangan. Sa Central Luzon, magamat overcast din kayo dyan, pero nasa 44 degrees Celsius daw ang inaasahan ninyong heat index forecast dyan. At inaasahang aabot pa ng 45 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM. Kaya mag-iingat pa rin po sa tinding sikat at sa mga pag-ulan naman sa hapon. Sa bahagi naman ng Batangas City, expected heat index sa inyo 42 degrees Celsius at inasahang aabot pa yan sa hanggang 43 degrees Celsius mamayang 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. So mainit pa rin. Sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman ay nasahang 41 degrees Celsius ang aabotin yung heat index dyan. At aabot pa ito hanggang 44 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So wag din masyadong magbibilad dahil mainit pa rin yan kahit papaano. Bagamat mataas din ang forecast daw na magkakaroon ng pagkulog at pagkidlat sa inyo dyan ngayong hapon. Sa may bandang Cebu naman, 39 degrees Celsius ang kasalukuyan ninyo na magiging heat index forecast. Pero aabot pa raw yan hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong alauna, mamayang alauna ng hapon hanggang alas 2 po yan ng hapon. So mataas pa rin ang heat index sa inyo. Sa Mindanao, sa City of Davao, ang inaasahang heat index sa inyo dyan, aabot 37 degrees Celsius at mukhang yan na yung pinakamataas ninyo. Hindi, aabot pa ng 38 ngayong 11 o'clock AM. So yan na yung magiging pinaka-highest heat index expected forecast sa inyo dyan sa Davao City, sa Mindanao.
At sa Zamboanga Peninsula naman, ang inaasahang heat index sa inyo dyan aabot hanggang 38 degrees Celsius at mukhang aabot pa sa 39 degrees Celsius, which is pinakamataas na heat index na ninyo ngayong araw yan base sa forecast ngayong alas 11 hanggang alauna daw ng hapon. So manatiling pinakamataas pa rin ang bahagi pa rin ng Northern Luzon despite na nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms at mga kalat-kalat na pag-ulan ay wag pa rin masyadong magpa-dehydrate o magpapawis dahil mataas pa rin ang concentrated heat index sa inyo dyan. So medyo mahipahirapan pa rin magpatuloy ng pawis kahit paano. So mas maganda na lamang magdala ng payong kung sakaling matinding sikat ng araw sa inyo dyan sa Northern Luzon at para naman sa pagbugso ng localized thunderstorms ngayon o maya-mayang hapon sa inyong mga lugar na aabutin mamaya ng forecast. Kung sisilipin naman natin ang PH streams in past 24 hours ng unang Subic Bay sa may pinakamataas na 36.6 degrees Celsius na air temperature. So mukhang mas pangilan lamang kami na mababa sa amin sa Caloocan na 32.7 degrees Celsius kahapon. At sa lowest temperature naman sa Baguio, almost stationary pero bahagyang tumaas, 18.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan ang hinatuan, nakaramdam pa rin ng 36 mm na total rainfall pero sa amin sa Caloocan ay drizzle rain lamang inabot namin. Pero sunod-sunod ang malapit ang localized thunderstorms na ang bearing namin ay north-east. So kadalasan dyan sa may bandang Baler Aurora ang may pinakamalapit at pinakamaraming localized thunderstorms ang nadedetect na aking lightning detection system. At hindi naman umabot dito sa amin sa Caloocan kaya hindi rin kami inabot ng mga pag-ulan. Siguro bandang Quezon City lamang ang inabot ng pag-ulan. Well, kung i-double check natin kung pasok dito ang Science Garden, kung titingnan sa total rainfall, ang Infanta Quezon na nangunguna at sa Quezon City kung pumasok mukhang walang pumasok sa Quezon City. So ibig sabihin hindi talaga inabot ang Metro Manila sa mga inulan. Ang bandang Infanta Quezon nga po, yan sa Quezon Province lang ang grabe ang inulan. Well, nakita naman natin sa lightning strikes. Kasama ng iba Zambales, Baler Aurora, yan. Yung paligid na yan ang mga inulan. Sa Mindanao naman yung bandang hinatuan na may 36 mm nga po na total rainfall. So ngayon ay nasa ang Infanta Quezon na ang nangunguna sa may pinakamataas na inulan na may 110 mm na total rainfall po. Yan, Infanta Quezon na kasi dito nakahinatuan pa rin So yun po ay nangunguna ang Infanta Quezon na may 110 mm na total rainfall mga folks. Samantala, meron na naman tayong active na geomagnetic field 4.0. So silipin natin yung magiging forecast ng space weather. Aktibo siya at since 6:34 AM po ito naka-alert. Well, minor impact lamang ito na may 65 latitude poleward ang maasahan at mga ilang auroral events. At base sa ating forecast hanggang 4.67 ang magiging pinakamataas na minor geomagnetic field. So, malamang epekto daw yan ng negative polarity ng CME yan, since noong May 5. So, may nakatuto kasi sa atin na malawakang sunspots, kung maalala ninyo. Bagamat mababa ang ating solar radiation effectiveness at mababa rin ang radio blackout na nasa 40% within 3 days. So, yung bandang 5 o'clock position ng CME ay nagkaroon ng at least propagation ng solar wind at nag-fluctuate lang ito. Yung nagkaroon ng very high speed mula kanina madaling umabot ng mahigit sa 1,031 km/s. So napakalakas ng split ng solar wind nito. Pero saglit na saglit lamang ito. Pero very high speed ito. Malamang dahil ito sa pinaka-sunspot pa rin na AR 4079. Pero hindi na to direkta nakatutok sa Earth. 84 ang ating daily sunspot numbers. So wala tayong medyo malalang forecast ng KP index. Pero inasa natin na maglalaro sa active hanggang unsettled geomagnetic field in the next 3 days. Tahimik naman ang ating solar X-ray event, so wala tayong magiging komento. Meron lang naglalaro sa solar photon flux pero hindi naman umabot at least S1 yung kanyang 10 MeV solar photon flux propagation sa Earth.
So medyo wala naman masyadong magiging epekto. Yan, meron tayong active na KP4 index ngayon. Typically, naglalaro sa KP index ng 4 at unsettled geomagnetic field. So, kaya namang saluhin ng ating magnetosphere. Medyo malakas lang ang distortion between DOS 16HE. Yan, horizontal yan. At yung kulay blue na horizontal papunta sa parallel, yon, horizontal parallel. Yung horizontal earthward ay bahagya lamang, pero nagkaroon sila ng overlap kahit papano. So malakas po yung impact sa may bandang itaas, bandang northern hemisphere. Kung titingnan natin sa propagation nito, base sa kanyang H parallel at E earthward propagation. Yan. Yung laro na yan, malalaman kasi ninyo yung, syempre yung magnetic field sa Earth, kung imagine ninyo, yung North and South Pole, tapos yung ginagamit na magnetometer is 4 yung zone, yan, yung kulay na yan, yung 4 na designated na yan, kung makikita niyo yun, tinatapat ko ngayon, yung 4 na yan, designated yan ng ating magnetic field sa Earth. So, ang malakas na naging impact, yung GOES H parallel, at yung GEO-16 H earthward. So, yung direkta sa Earth, hindi masyado malaking significant impact. Nag-overlap ito ng bagya sa GEO-16 parallel. So, medyo upper hemisphere yan. So, at least medyo lihi siya. Hindi totally direkta sa Earth so far. Moderate ang nakikitaan pa rin natin na TEC o total electron content na magkakaroon ng distortions. Base dito. So, since moderate lang naman, hindi masyado maapektuhan ng Pilipinas, normal naman. At sa may bandang Mid-Pacific at bandang Hawaii lamang, medyo nagmo-moderate at least mga 80 MHz TECU ang maapekto. Sa Pilipinas, normal naman so far. Yan, maging ang derived vertical TEC niya. Sa nagtatanong na bang epekto nito, again, yung ionospheric TEC range, ito yung mga spots na kung saan maapektuhan ang galaw ng ating mga satellite movements. Ito yung mga dust nito, ito yung mga positionings of mga satellite movements at positions ng mga satellites sa outer space. So, kung tinatamaan yan, minsan, may mga, yung latest satellites ngayon, may mga automatic na device na sila doon na umiiwas yung satellite sa area na kung saan mataas ang total electron content. Nakaka-disrupt kasi yan sa pagtatransmit nila paibaba sa Earth. So, at madali rin makasira yan sa mga electronic components. Kaya minsan iniiwasan ng mga satellite yan. Yung mga satellite ngayon na mga pinalitan ng mga latest na satellite, mas high-tech na ngayon. Gaya na lamang yung Starlink, di ba? Yung mga Starlink satellites ni Elon Musk, mas high-tech na. Kapag may mga solar flare, automatic, umiiwas yan, and then automatic nag-calculate ka agad, paiwas. So, yun po yung context na para sa gusto pa rin maintindihan. Baka may magtatanong pa rin, ano bang purpose, bakit nire-report ko itong TEC? Well, kung physicist ka naman, or kung radiologist ka, o yung mahilig gumamit ng mga transmitting radios, importante namomonitor ninyo ito. Pero kung hindi naman, just ignore na lamang po. At least sa mga may alam na gumagamit ng mga radio transmissions, radars, GPS, yan, importante kasi nilang minomonitor yan. Lalo na hindi biro ang masiraan na equipment, lalo na sa mga radio transmitting device. Napaka-expensive po kasi ng mga device na yan. Kaya masakit po sa bulsa pagka hindi nila naiiwasan, hindi nila agad na-prevent na tinamaan ng matinding solar flare o solar radiation yung kanilang mga equipment, lalo na yung mga satellites sa outer space. Matinding gastos na naman yan o matinding pagkukumpuni. So, hindi po biro ang ganyan na hindi minomonitor o binabaliwala lamang yung mga ganitong monitoring system. Kaya merong mga ganitong monitoring kasi nga po napaka-crucial at napakahirap ang gastos po kapag nasisaraan ng equipment, lalo na sa satellite sa outer space. So, yung propagation mukhang lihis naman base sa ating radial velocity at mukhang hindi naman direkta sa Earth. Yung propagation, ramdam lamang yung mataas na radial velocity na more than 600 km/s base dito sa stereo A niya. Sa Earth naman, at least mga around 400 to 500 hanggang ngayong araw, pero medyo nagwi-weekend na po yung
yung earth propagation, yung stereo A na lamang ang medyo mataas. So at least medyo hindi ganoon katindi ang direkta nito sa earth. Nakakayanan pa, kaya wala tayong dirigium absorption. Natiling mababa ang HF band, 40 to 18 meters ngayong umaga, at sa gabi natiling 10 to 12 meters lamang ang medyo mahina ang signal reception sa gabi. Sa ating outside humidity, 72% at bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo mataas ang ating atmospheric pressure, 1010 hectopascals, and steady ito since last hour. So mukhang wala tayong malapit ang localized thunderstorms dito sa Metro Manila. Malamang malalayo-layo yan, siguro Northern Luzon ang madalas. So expected lang natin na mga isolated na mga pag-ulan lamang ang iiral ngayong hapon. So titingnan natin. High tide, low tide status, nasa maximum tide pa tayo pero pababa na to within 4 hours pa po. Mahigit ang unti-unting pagbaba ng sea level. So medyo malalim-lalim pa po yung sea level at wala tayong inaasahan pa rin na pag-alon. Ingat na lamang sa gale force winds, dulot pa rin ng easterly trade wind pa rin. So yun lamang ang medyo concern. Pero sa alon mukhang okay naman, kalmado pa rin ang ating karagatan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:15 PM. Ang ating almost magpo-full moon na po, na nasa 88% illuminated na po iliwanag ng buwan, waxing gibbous. Magmo-moonrise po yan mamayang hapon pa po, 3:34 PM, at bukas na ng madaling araw ng 3:36 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na, Friday to Saturday, partly cloudy pa rin nating maghapon, pero may mga possible localized thunderstorms pa rin tayong iiral base sa forecast. Tsansa ng pag-ulan, 55 to 60% chance, at bukas ng Sabado, partly cloudy rin, so halos stationary na magkakaroon din daw ng posibleng localized thunderstorms, especially sa maghapon. Tsansa naman ng pag-ulan bukas ng Sabado, 39 to 40% chance ang ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 33 degrees Celsius, so mukhang mababa, sana ganyan lamang. At lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Since yung forecast natin na mababang temperature, nangyari naman po kahapon. Kaya nga po ang baba ng aming air temperature. Kaya lang, yung init mandama mahagya pa ring mataas. Kaya nagkakaroon na tayo ng heat index forecast. Dahil hindi ibig sabihin mababa ang ating air temperature nga, ibig sabihin komportable na tayo. Minsan magugulat na lamang tayo, napaka-sticky ng ating alinsangan. So hanggang linggo ba yan magiging ganyan ang panahon? Localized thunderstorms, yes, dahil nasa 60% chance daw ng ilan hanggang linggo. Yan, at paasahan pa rin ang mga partially cloudy at localized thunderstorms na iiral. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared, DNC o yung natural color. Makikita po natin ang kaulapan na ito sa may bandang Quezon Province, especially bandang Aurora Region. Nakararanas pa rin sila ng mga pagkulog at pagkilat dyan. So ingat po sa mga kababayan natin sa area na yan. Kung sisilipin natin ang heavy rain potential in fast track animation ng ating satellite imagery, makikita natin ang heavy rain showers na umiiral sa may bandang Baler Aurora hanggang Kasiguran Aurora. Yan. At may mga moderate and heavy rain showers din ang umiiral sa baybayin ng bandang Isabela. Yan. So ingat po sa potential na pagbaha. Wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa dyan. Especially dyan sa may bandang Aurora Region, no, nakakaranas ng heavy rain showers. Kung malapit na naman nating sisilipin ang mga areas na uulanin gamit ang ating OpenStreetMap, makikita po ang area, yan, dito. Ang parte pa rin ng Aurora na nakakaranas ng malawakang ulan, moderate to heavy rain showers ang parte ng Quirino, bandang Dimacolao, yan, Aurora mismo, Gabaldon, Dingalan, at yung ibang remnants ay umaabot ng bandang Gapan, Nueva Ecija. So nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Gapan, Santa Rosa, Cabanatuan, hanggang dyan sa may bandang Rizal at San Jose. So ingat po sa mga malawakang pag-ulan kung sakali, at ingat sa biglaang flash floods kung sakali lang. So magiging overcast and very gloomy ang parte ng buong Northern Luzon, bagamat katamtaman, kabilang na ang Hilagang Cagayan, Ilocos Norte, Apayao at Kalinga, Abra hanggang Mountain Province, pero magiging mas maulap sa may bandang Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, magiging maulap din kayo dyan. At kabilang na ang Central Luzon mula Nueva Ecija hanggang Tarlac. Sa kanluran naman, medyo gloomy pa rin tayo dyan, especially sa may bandang Ilocos Sur, La Union hanggang Pangasinan. Asahan pa rin ng mga localized thunderstorms dyan.
Bagamat sa ngayon, medyo malayo-layo po yung concentration ng localized thunderstorms at heavy rain showers. Nandiyan sa may bandang, if I'm not mistaken, Bajo de Masinloc, yan, or Scarborough Shoal, kung di ako nagkakamali. Diyan ngayon ang focus ng malawakang ulan. So sa mga mangingisda natin dyan, medyo iwas-iwas po, medyo delikado po pumalaot ngayon dyan sa area na kung saan malakas ang mga pagkulog at pagkilat na may kasamang heavy rain showers. Kanluran ng Zambales, bagamat medyo maulap, pero expected din ng mga isolated rain showers ngayong hapon ha, kagaya kahapon. So medyo ready sa inyong mga payong, kabilang na ang Dagupan, pababa ng Babalak at Pampanga, Arayat hanggang San Fernando, Pampanga. Wala naman sa may bandang San Miguel, magiging maulap at magkalat-kalat din ang mga pag-ulan ninyo dyan. Mga ilang light to moderate rain showers po hanggang San Miguel. Ingat po sa mga biglaang pagba just in case. And the rest ng bandang Bulacan, dyan sa may bandang North Zagaray, ay ingat din po din nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers. Pababa yan ng bandang San Jose del Monte. Bagamat maulap mula sa San Jose del Monte hanggang may Kawayan, Bulacan, hanggang Valenzuela, and the rest hanggang Metro Manila, na magiging maulap tayo at very overcast and gloomy. So may mga forecast pa rin tayo na magkakaroon ng mga localized thunderstorms ngayong maghapon sa kasama ang NCR at ilang bahagi ng Calabarzon area na magiging maulap din kayo dyan, at mga ilang kalat-kalat na mga mahinat katamtamang pag-ulan na may pagkulog at pagkilat pa rin ang iiral. Katamtaman ng umiiral sa bandang Bicol Region o bandang South Luzon, yan, mga ilang isolated rain showers lang ang naka-forecast sa inyo dyan sa buong Bicol Region mula Camarines Norte, pababa na yan ang bandang Camarines Sur hanggang Sorsogon po. So medyo mas maalinsangan kayo dyan at maaraw bunsod ng easterly. So importante pa rin ang payong dahil sa matinding sikat ng araw. Dito naman sa may bandang kanluran ng Mimaropa, kasama na ang Mindoro, bagamat katamtaman, pero partly tumusikaw din pa rin kayo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa may bandang San Jose, at patawid na yan ng bandang Basuaga, yan, sa may bandang Basuaga ay nagiging maulap kayo dyan at may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Coron, papatawid na yan ng bandang El Nido hanggang Taytay. So magiging maulap kayo dyan at mga kalat-kalat din ng pag-ulan, ang pagkilat at pagkulog na umiira sa Puerto Princesa at ilang bahagi dyan sa may bandang Brooks Point, Batarasa at Balaba. Mula naman sa buong Visayas, medyo moderate and fairly weather ang karamihan sa inyo dyan mula sa bandang Masbate at kasabay na po ang Panay Island, Negros Region at bandang Cebu sa central ng Visayas, Leyte at Eastern Samar. Makikita sa satellite imagery na halos wala tayong makitang mga kaulapan dito sa buong Visayas. Mga ilang partly cloudy lamang ang makikita base sa pinaka-true rated color ng satellite imagery. So ibig sabihin lamang yan ay moderate to have fairly weather naman tayo dyan. Mga ilang isolated rain showers lamang ang iral sa buong bahagi ng Visayas, especially dyan sa may bandang kanluran ng Panay Island at ilang parte ng bandang Negros Region. Pero maghapon, moderate and fairly weather tayo dyan, so magdala ng pananggalang sa matinding sikat ng araw ha, dahil asahan po ang matinding alinsangan na ngayon sa inyo dyan, bunsod po ng easterlies na concentrated na ngayon sa buong Visayas at Mindanao area. At sa may bandang Mindanao naman ay bagamat partly cloudy ang umiira sa ilang bahagi ng Surigao Region hanggang dito sa parte ng Agusan del Sur at silangan ng Bislig at pababa na ng bandang Katiil at Caraga. Kasama na ang Davao de Oro, pero moderate and medyo fairly weather din tayo dyan. So magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon, bunsod lamang yan ng convection o yung condensation, ang water vapor at condensation. Dahil na rin sa pag-iral po ng easterlies natin. So natural na mga isolated rain showers ang iiral sa buong Kamindanawan, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. So wala tayong medyo magiging problema sa focus ng matitinding pag-ulan dito. Makikita natin sa satellite imagery katamtaman at fairly weather naman sa buong nalalabi ng Mindanao at Visayas area. Bukod tangin lamang ang ilang bahagi ng South Luzon at North Luzon na makakaranas ng mga localized thunderstorms ngayong araw. So, yun lang po pinaka-analysis natin. So, most of 80% ng ating bansa na moderate and fairly weather naman po tayo. Pero ingat at huwag masyadong magpa-dehydrate dahil nga po sa tinding concentration ng easterlies, kasabay na rin ng matinding sikat ng araw, especially sa Visayas at Mindanao. Bagamat wala pa rin tayong nasahan na anumang tropical cyclone o anumang tropical wave within 5 days, gaya nga po ng binanggit natin o halos this week,
At magwi-weekend na nga po ay pumasok nga po na inasahan. Wala tayong expected na anumang tropical wave na mamataan muli. At hanggang dito sa pagdating po ng araw ng halalan ay wala nga po tayong inaasahan na babantayan ng mga localized surface trap at mga possible na low pressure area development. Mula sa global spectral model, makikita natin ang steadily lamang nakikita natin na iiral dito hanggang sa araw po yan ng halalan. Ayan, sa May 12. So, pag prepare ninyo ng pagpunta ng mga presinto ninyo, ay importante magdala ng tubig at payong dahil mukhang magiging mas maaraw ang ating araw ng halalan hanggang sa susunod na 3 araw. Base dito, wala tayong expected na anumang tropical wave at mula sa ating tropical strike probability, kitang-kita naman, binanggit na rin natin dito, wala tayong inaasahan na babantayan na anumang agresibo o anumang active na low pressure area o anumang tropical wave within 72-hour period po yan. So, hanggang May 11 na po yan. Yan, hanggang May 11 na po. So, probably hanggang May 12 na po, expected, wala tayong inaasahang babantayan na anumang tropical wave. Mostly, ang matataas na mga tropical wave sa may bandang Vietnam at Thailand. Pero sa Pilipinas, wala naman masyado. Pero makikita naman natin, mayroong developing intertropical convergence zone this coming weekdays o mula sa araw ng halalan. Walang masyadong problema yan dahil mga ilang trough lamang na maaaring magpaulan sa may bandang Mindanao. So, importante po sa Lunes pa rin ang pagdala ng payong sa araw ng halalan po. So, within 96 hour po yan hanggang May 12 po yan base sa ating tropical cyclone activity including Genesis. Wala tayong magiging problema sa araw ng halalan. So, yun po ang nasisiguro natin dahil malinaw naman at malinis ang magiging panahon natin sa araw ng halalan. Bagamat pasok pa rin na may mga probability nga po na may at least 20% na may mabubuong anumang low pressure area base sa ating weekly tropical cyclone probability, pero at least 10 to 20% ang maaari lamang na iiral. So, at least meron na tayong basis at nireport na natin yan, di ba? Hanggang May 12 po yan na may mga at least 20% na probability na maaring may mabuong low pressure area o anumang tropical cyclone na tugma naman sa forecast ng NOAA na ganun din ang ipinapakita na hanggang 20% ang tsansa na may mabubuong low pressure area. So, at least meron na tayong makakapagkumpara between US at European models. Yan, tugmag-tugma naman yung forecast nila. So, medyo kampante po tayo na wala tayong anumang bagyo pagdating po ng araw ng halalan o ditong darating na linggo. So, base sa ating computer models ng GFS, sa ating latest output, wala rin tayo nakikitaan dito, mga ilang surface trap lamang sa may bandang Kamindanawan, Southern Mindanao. Bunsod lamang yan ng mga pamumuo ng trough, dulot ng intertropical convergence zone. Kay SMWF, ganun din, malinis din ang ating magiging halalan. Ayan, kitang-kita na po. Hanggang May 12 na po yan. So, wala po tayong magiging problema sa araw ng halalan. Yan, ang mga forecast lamang na mga ilang pag-ulan lamang dulot ng surface trap o water vapors lamang ang magpapaulan, lalo na sa may bandang Luzon po. So, may mga localized thunderstorms lamang tayo, pero mga bagyo o low pressure, wala po. Kay NABGEM, ganun din, kalmado rin ang kanilang forecast so far. So, mga nakarang araw, mas agresibo si NABGEM sa kanilang forecast. Pero kung titingnan natin, ay kalmado na ngayon dahil ang ECMWF ay nagpatunay lamang na wala talagang expected active low pressure area. Mula nung nabuo itong C99W, makikita natin kay ECMWF, kalmado yung kanilang mga forecast. So, dito lang natin nako-confirm na mukhang mas maganda yung forecasting ng European models. Kasi mas seryoso kasi sila pagdating po sa mga tropical cyclone ng ating pag-aralan. So, yun lamang ang magiging analysis natin ngayon hanggang sa this week po. At bukas mag-update tayo sa mga posible pang magiging ganap natin, lalo na mayroong intertropical convergence zone na tayo na madalas na nakikitaan sa dagat Pasipiko. So, kamusta natin yung near real-time daily vegetation at drought sa bansa since month of May na nga po. Kamustahin natin yung magiging forecast at base dito sa ating latest ay bumaba na po yung drought warning natin. So, nangangulugan lamang nito, mukhang patapos na talaga ang ating hot dry season, malapit na. At dahil humihina na rin yung drought index natin sa bahagi ng Luzon, kung mapapansin niyo last month, ay napakataas po ng drought index, lalo na sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon.
Pero mula dito sa may bandang Central Luzon at Metro Manila, bahagya na itong bumababa. Pero pasok pa rin siya sa pinaka mataas na classification, around 600 to 700. So medyo mataas pa rin niya maituturing yan ha. Pero hindi gaya nung nakaraang buwan na grabe po na mas mataas. Ngayon, bahagya itong nabawasan, pero mas mataas pa rin sa Ilocos Norte. Yan o, maximum pa rin yung kanilang drought index. At mula sa huling record report natin ng May 7, ay makikita natin ay mataas pa rin ang drought index sa may bandang Ilocos Norte at ilang parte ng Ilocos Sur. Ilang bahagi ng Cagayan Valley, medyo moderate pa rin to high. Central Luzon, moderate to high pa rin, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area. Pero sa may bandang Calabarzon, medyo mas mababa, at least mga 400 to 500 index classification. Sa may Quezon Province din, ganun. Pero at least bahagya po bumaba ito, hindi kagaya nung nakaraang buwan. So, unti-unti nababawasan na po ito at dahil sa unti-unti rin nagpapalit yung ating klima. So, yung Ilocos Norte at Ilocos Sur na lamang ang mas concern pa rin dahil mataas pa rin ang drought index sa kanila. Maximum po yan ang 800 index ng kanilang classification. Sa ulan naman, nanatiling mataas o above average rainfall ang ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na sa may bandang Aurora region. Medyo moderate. Medyo nagmo-moderate po yung above average rainfall sa kanila, kabilang na ang bahagi ng Central Luzon. Sa may bandang Visayas naman, mas mataas. Sa may bandang kalurang bahagi ng Visayas, medyo mataas. Medyo mababa naman sa may bandang Silangan. At dito, medyo light lamang, hanggang moderate lamang yung above average nila na pag-ulan sa may Mindanao. So mukhang mas mataas yung average rainfall sa may bandang west portions ng Visayas, especially sa may bandang Panay Island at Negros region. Ayan, medyo mataas yung classification ng total rainfall. Kung titingnan natin sa pinakahuli noong May 7, mataas po yung above average rainfall sa may bandang Panay Island at sa may bandang Mindoro. Ayan yung huling buhos ng ulan, above average. Pero monthly, makikita natin bandang kanluran ng bansa ang medyo mataas at nagmo-moderate silang bahagi ng Northern Luzon at mas mababa na ngayon sa may bandang Mindanao. So, yun po yung pinaka-latest natin. So, generally, bumababa o dahan-dahang bumababa na po yung drought index natin sa may bandang Luzon. Pero, wag natin baliwalain hanggat mataas pa yan sa may bandang at least moderate between 600 to 700 units. O drought index classification pa rin yung bahagi ng Northern Luzon. So, may kukonsiderin medyo mataas pa rin yan, kaya wag pong baliwalain sa mga posibleng mga kalat ng sunog. At mapapansin natin, sunod-sunod nga po, nagkaroon ng mga sunog sa iba't panig ng Metro Manila po. Dahil nga po mataas ang ating CBI index o combustion rate ng sunog. Kabilang na ang bahagi ng extreme Northern Luzon. So patuloy pa rin tayong mag-iingat mga folks. Sa Ulat Lindol naman, mukhang kaninang madaling araw, eksakto mga alas 12:15 o 16 ng madaling araw, nagkaroon na at least magnitude 4.0 siguro ito. Yan. Pero the rest, wala naman tayong nadedetect na anumang mga pagginig. So, diretso agad tayo sa Data PDP box mula kaninang madaling araw, which is merong isang magnitude 4.2 nga na naitala na may lalim na 34 km depth dito sa may bandang southwest ng Luok Occidental, Mindoro. Magnitude 4.2 po ito at naganap nga ito kaninang 12:15 AM nga po, which is na-detect na aking seismometer kaninang madaling araw. After nyan, wala naman sumunod sa kanya so far. At may mga ilang mga minor earthquakes tayong na-detect base sa data feed ni PBox. So, silipin agad natin yung total earthquake o historical earthquake natin for the month of May. Kung nakakailan na ba, abot na ba kaya ng more than 300 earthquakes for the month of May. Tingnan natin. Nasa total of 301 na nga po ang total earthquakes nito. 285 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 sa magnitude 4.0 at nanatiling wala tayong naitala kahit isang magnitude 5.0. Bagamat meron sana, pero dinigrade lamang ito ni PBox nung nakarang araw. So, considering wala pa rin tayong magnitude 5.0 pataas. Pero sa ibang mga seismic centers, gaya ng USGS, ay naka-magnitude 5.0 yan dito sa member ng Eastern Samar. Bukod tanging si PBox lamang na dinigrade ito below 5.0. So, yun nga lang ang diferensya. So, 0 ang ating magnitude 5.0 at nanatiling 0 rin sa magnitude 6
pataas. So, nasa total of 301 total earthquakes na po tayo. Kakaunang linggo lamang yan ng May. So, marami-rami na kaagad ha. Kaya ingat pa rin po sa mga kababayan natin, especially sa may bandang Visayas, Mindanao, dahil more than 238 ang cluster ng earthquake ninyo dyan. Kaya mas marami-rami pa rin ang mga naging pagyanig sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So, mag-iingat pa rin tayo mga folks dyan dahil yanigin pa rin talaga ang area na yan kumpara sa parte ng Luzon area. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, May 9, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, May 9, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, typically, magiging overcasting gloomy lamang talaga tayo at medyo madalas lamang ang mga localized thunderstorms, especially sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.